Isang pinagpalang umaga po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na ito. Napakasayang pagmasdan po ng mga anak ng Diyos ay sama-samang sumasamba sa Kanya. Amen? Maaari ko po ba kayong aniyahang tumayo? Alam ko po ang bawat isa ay excited na. Amen po ba doon? Taas ang kamay ng lahat ng anak ng Diyos na excited ng magpuri, pinagpala, pinaburan at pinagtagumpay ng ating Panginoon. Hallelujah! Isang papuring palakpak sa ating Diyos ng mga Diyos at sa Hari ng mga Hari. Hallelujah! Oh, let us all together rejoice in the Lord. Let us declare His greatness, majesty, and power. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord Jesus. Yours is the kingdom and the power and the glory forever is yours. Heaven and earth bow down at the wonder of your name.
All the glory and honor belongs to the King of Kings and to the Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Since the Lord said, Jesus said, on the cross, it is finished. Let us come boldly to the throne of grace that we might find help in times of need. Let us draw near to God with this great confidence in our hearts that we are accepted, we are forgiven, we are redeemed, we are blessed and favored. Hallelujah. We are healed in the name of Jesus. So let us come and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Let us remember the cross and let us rejoice that at the cross it is finished. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you.
let us lift our voices into worship. Hallelujah. Amen. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, Lord, I see your grace for me. Oh Jesus, Lord. Amazing grace, amazing love. I see Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Oh, glory, glory to the most wonderful name, to the most beautiful name. Glory to your name, Jesus. Indeed, oh God, we're standing in front of you. We're standing in your presence, worshiping you in spirit and in truth. There is nothing like your presence, Lord, for in your presence there is fullness of joy, and there are treasures forevermore in your right hands. Thank you, Lord Jesus, that we are confident that we can raise our hearts and we can lift our hands in worship to the one true King, to our Savior, and to our Lord Jesus Christ. To you, Lord, we cry, our Abba, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this amazing grace. There is none like you, Lord Jesus. Indeed, O God, you deserve all the glory. To him who sits on the throne and to the Lamb of God be glory, power, majesty, forever and ever. To your name, Lord Jesus. And everybody would say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah to your name, Jesus. Hallelujah. Bago po tayo umupo, pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph, for the Lord our God is awesome. Arise and shine. This is a beautiful day. How are you today? All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Isang malakas na clap offering para kay Lord. Come on, clap your hands. Praise God. Praise God, praise God, praise God. Good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po si Bishop Emmy at ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community.
If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya. Para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers, kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po nating ibahagi ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. Pagkatapos ng mensahe po na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. And today is your healing day. If you believe that, say amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo, mga kabiyaya. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering, because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan, mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends
and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa spirito at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na isinulat ni Bishop Emmy. One of my newest e-books is a full grace commentary on the book of Galatians, verse-by-verse commentary with life application and prayer every chapter. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Para po sa mga nag-aabang sa EMI Online Season 7, open na po ang registration. To register, you need to go to EMI page. Look at the registration link, fill out the form, then submit. You can see the link on your screen. Nagsimula na po ang EMI Online Season 7 registration. At magsisimula naman po ang atin pong Season 7 Session 1 on September 3, Sunday, 8 p.m. One last thing, patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27, gaganapin sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. Here's the good news. We were allowed to extend the discount period until the end of September. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 peso discount until the end of September. Ano pang inihintay mo, mga kabiyaya? Mag-register ka na. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the Registrar, Pastora Jam Domingo. Tuloy-tuloy po ang registration. Register na, mga kabiyaya. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng matinding pandemya, EMI Camp na po ulit tayo. Promise, super saya ito, mga kabiyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 106. Today, we're going to talk about orchestrated blessing. Orchestrated blessing. What is an orchestrated blessing? How does it happen? What are the elements of this kind of blessing? And how can we apply this in our life? This is what we're going to talk about today. But first, let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for the fact that we are covered by your grace. And in that, we truly rejoice. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray.
Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Dalawang linggo na po natin pinag-uusapan ang subject about blessing. At marami na rin po tayong natutunan patungkol po sa subject na blessing. First, pinag-aralan po natin the blessing of God in Christ. Ang pagpapala ng Diyos na kay Kristo. Ito po ay naging malinaw sa atin. Nang pagpapala ay kay Kristo at ito'y naibigay na sa atin. At ang pagpapalang ito primarily spiritual, hindi po puro spiritual, but primarily spiritual, and then secondarily material, financial, physical, so forth and so on. Ang unang pagpapala at higit na pagpapala ay ang pagpapalang spiritual. Pero hindi po puro spiritual. May kasama ding material, financial, physical, relational, at marami pang iba. Can you say amen? Amen. Pangalawa, natutunan din po natin ang contrast between two covenant blessings. Napag-aralan po natin ang napakaraming katotohanan, 7 puntos na aralin tungkol po sa pagkakaiba ng lumang kasunduan at bagong kasunduan at ang pagpapalang dala nito. Natutunan po natin that in Christ, we are always and forever blessed. Can you say amen? In Christ, I am always and forever blessed. Can we say that together? In Christ, I am always and forever blessed. One more time, out loud. In Christ, I am always and forever blessed. You are always and forever blessed. Can you say amen? Amen. Today, we're going to talk about another kind of blessing. This is what we call orchestrated blessing. Ano ba ito? Meron ba nito? Meron bang orchestrated blessing? Sa Tagalog po ng orchestrated, iniayos. Iniayos na pagpapala. Ibig sabihin, hindi tsamba. Hindi nagkataon lang. Ipinlano ng Diyos. Iniayos ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi po patsamba-tsamba. Talagang itinakda ka ng Diyos sa pagpapala. Kaya huwag mainip dahil may itinakdang pagpapala ang Diyos para sa iyo. You are always and forever blessed. Can you shout amen? Amen. So let's talk about orchestrated blessing. But first, we need to define what is an orchestrated blessing. Let me give you the definition. An orchestrated blessing is a blessing that happens deliberately and in a coordinated way as a carefully crafted plan. Ibig sabihin, planado, intentional, deliberate, coordinated. Hindi po patsamba-tsamba. It means that this blessing is not a random happening, but rather the result of a divine plan behind it. Planado talaga. Coordinated, orchestrated. Hindi ho nagkataon lang. Ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sapagkat itinakda talaga ng Diyos ang pagpapalang ito para sa iyo. Huwag mong sabihin, nagkataon lang na nakatayo ako sa kanto. Hindi. Talagang itinakda ng Diyos na matayo ka sa kanto sapagkat doon mo makakatagpo ang iyong forever. Sabi ng iba, natsambahan lang. Parang serendipity ba? Parang hindi ko inaakala na magkita kami sa 7-Eleven. Siyempre naman, hanggang iniisip mo, nagkataon lang. Nakita kayo sa 7-Eleven dahil wala namang 8-12.
Yan po ang pag-uusapan natin. Ito ba'y nagkataon lang? Ito ba'y itinakda ng Diyos? Ako'y naniniwala, itinakda ng Diyos. Ipinahihiwatig ng katuturan ng orchestrated blessing na meron po mga elements na nagtatagpo-tagpo sa tamang pagkakataon upang mapangyari ang planong itinakda ng Diyos sa iyo. It means, it suggests that various elements come together harmoniously to bring about the blessing in a purposeful and synchronized way, almost like a well-orchestrated symphony. Nakapanood na po kasiguro ng orkestra. Ang daming mga instrumento, ang daming mga musikero. At yan po, pag pinagsama-sama mo sa kumpas ng maestro, kay gandang pakinggan. Ganon ang itinakda ng Diyos na pagpapala. Pag tinignan mo ang kabuuan ng buhay mo, huwag pira-piraso. Tignan mo ang kabuuan ng buhay mo. Sinabi na ng Diyos sa iyo, may plano ako sa iyo. Ang plano ko, pagpalaing ka. Ang plano ko, pasayahin ka. Ang plano ko ay bigyan ka ng pag-asa. Shout amen! Amen! Kaya kung hindi magandang nangyayari sa iyo ngayon, hindi yan ang last chapter ng buhay mo. Hindi yan ang last chapter ng buhay mo. Lalo tigit, hindi yan ang last page ng buhay mo. May mga bahagi sa buhay mo na parang hindi maganda. Well, ganyan naman talaga sa pelikula. Kuminsan, parang akala mo patay na ang bida. Pero biglang tumatayo sapagkat sa totoo hindi pwedeng mamatay ang bida sapagkat ang bida dapat palaging buhay. Pag namatay, hindi bida. Dahil si Jesus ay nasa atin, si Jesus ang bida, bida tayo sa buhay na ito. Shout amen! Now, to better appreciate the orchestrated blessing of God in our life, you need to trust the wisdom of God. Kasi ang ating limitadong kaisipan, di natin talaga naiintindihan. Kaya may tendency tayong magreklamo. May tendency tayong magtampo. At kung minsan may tendency pa tayong lumayo at sabihin natin, ganito pang nangyari. Kung kailan nakilala ko si Lord, kung kailan ang sabi ko nasa grasya na ako, kung kailan sinabi ko sarito na ako, tsaka naman nasunog ang pabrika, tsaka naman nagsara ang trabaho, tsaka naman nagkaroon ng problema sa buhay. Mga kapatid, nabanggit ko na sa inyo kanina, kung mayroong mga hindi magandang nangyayari, hindi po yan ang huling yugto ng buhay mo. Always keep in mind, weeping may last through the night, but joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Shout amen. Let me show you the wisdom of God. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Laging ilagay sa isip, hindi natin maarok ang karunungan ng Diyos. Kailangan nating magtiwala sa karunungan ng Diyos. Nakita na ng Diyos ang simula at ang dulo. Hindi natin nakita. Alam na ng Diyos kung ano ang huling bahagi ng buhay natin. Nakita niya na the worst and the best of you, and yet He loved you anyway. Bakit? Sapagkat anumang hindi magandang bahagi sa buhay natin at lahat naman tayo'y mayroon nun, niyakap tayo ng kanyang sukdulang biyaya sa ating karumihan, sa ating kamalian, sa ating mga pagkadapa, sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. All we need to learn is to trust the wisdom of God. This limited peanut brain cannot fully understand. So if you don't understand, you need to trust the heart of God. Because God is too wise to be mistaken.
God is too good to be unkind. You may not understand, you may not see His hand, but you can trust His heart. Laging mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Can you say amen? Wala siyang pinlanong masama para sa iyo. Hindi niya gustong masaktan ka. Hindi niya gustong magdusa ka. At kung may mga pagdurusa man at may mga hapdi at siphayo ng buhay, ang marami dito'y kagagawan ng ating mga maling pagpapasya. Ang iba naman dito'y biktima tayo ng pagpapasya ng ibang tao. Pero hindi maaring maging biktima ang Diyos. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat ng ito. Pagtiwalaan lang natin siya, ang lahat ng ito'y magtatapos sa magandang kwento. Pinagpala ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos. Shout amen! Romans 11:33, the Apostle Paul writes, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and of the knowledge of God. How unsearchable His judgment and His paths beyond tracing out." Hindi talaga natin matutunton. Hindi talaga natin mauunawaan. Kaya kailangan nating magtiwala. Sa unang tingin, parang wala naman pagpapala. Sa unang tingin, parang hindi maganda ang nangyayari. Pero tandaan, hindi papayagan ng Diyos mangyari ito sa iyo kung ito'y ikasasama mo. Kaya pinayagan ng Diyos sa ibabaw ng sovereignty ng Diyos sapagkat may magandang plano ang Diyos. Ngayon, hindi mo pa naiintindihan. But later, you will understand. Soon, and very soon, and even sooner than you realize, you can even say, I see. Kaya pala pinayagan ng Diyos dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Can you say amen? Romans 8:28, the Apostle Paul beautifully worded it. And we know that in all things, how many things? How many things? We know. We should know this. Because if you do not know this, then you cannot fully trust the wisdom and the heart of God. And we know that in all things, God works for the good. God works for your good and for my good, for the good of those who love Him. Do you love Him? Do you love God? I'm sure we do. And we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. Look at the verse again. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, referring to us, who have been called according to His purpose, referring to us. Because the Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 9 that we are called from darkness to light. From darkness to see the marvelous light of the gospel of grace. Can you say amen? Amen. The Bible says in Psalms 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way. Kaya hindi po aksidente ang ating mga hakbang. Pero Bishop, nagkamali ako. Sino bang hindi nagkakamali? Ang ating mga pagkakamali ay kaya pong gawin ng Diyos sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya at sa mga taong tinawag Niya ayon sa Kanyang panukala. Maaring sabihin natin, hindi maganda ang nangyari. Lahat ng hindi magandang nangyayari ay kayang baliktarin ng Diyos upang maging maganda sa mga umiibig sa Diyos at sa mga tinawag ng Diyos. Can you say amen? Today we're going to talk about the elements of an orchestrated blessing. Allow me to share this with you. Dahil sabi ko sa inyo kanina, may mga elements na harmoniously nagpapanagpo para masabi mo, this is an orchestrated blessing. Inalaw ni God mangyari ito sapagkat mayroong magandang bagay na gustong gawin ng Diyos sa iyo dito. The thing is, hindi mo nakikita yung bahagi na ito. Kaya, kuminsan nagtatanong tayo, Lord, ba't nangyari ito sa akin? Ba't nangyari ito sa asawa ko? Ba't nangyari ito sa anak ko? Ba't nangyari ito sa pamilya ko? And then we tend to question the wisdom of God. All you have to do is just hold His hand. Trust His heart. Sabi po ng Panginoong Hesus,
before I proceed, sabi niya, kayong masasama, marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Sinong ama, kapag ang anak ay humingi ng tinapay, bibigyan niya ng bato? Sinong ama, kapag ang anak niya ay humingi ng isda, bibigyan niya ng ahas? Ang sabi niya, this is unthinkable. Kung kayong masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, lalo't higit, ang mabuting ama na nasa langit, mabuting bagay ang ibibigay niya sa atin. Amen. But we need to see the elements working together for you to see the orchestration of God's manifested blessing. Number 1, designated time. Write it down. Number 1, designated time. Meron pong itinakdang panahon ang Diyos. And that is our biggest problem. Dahil po sa nagiging mainipin tayo, gusto natin instant. Kasi nasanay ka sa instant coffee, instant noodles. Meron tayong skyway, meron tayong superhighway. Sa ibang bansa, meron silang bullet train at talagang mabibilis. Fast and furious. Ganyan talaga ang galaw ng mundo. But we need to understand that since it is not a random, it involves time. That is why you need to understand, merong itinakda ang Diyos na araw para sa aking pagpapala. Kaya kung nauna yung iba, huwag mainggit. Buti pa sila, meron na. Ako, wala pa. Huwag. Dahil kung anak ka ng Diyos, anak siya ng Diyos, hindi pwedeng siya lang ang mayroon. Lahat mayroon. Nauna lang siyang nabigyan dahil yung takdang panahon ay nakaschedule na. Huwag kalimutan, ikaw na ang susunod. Pagdating ng sayo, luma na yung kanya. Palakpakan si Lord. Amen? Amen. Luke chapter 2 verse 1 following verses. I'll read to you the story. Then from here, I will show you the designated time. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to his town to register. Verse 4. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary. Take note, who was pledged to be married to him, referring to Joseph, and was expecting a child. Nasa kagampanan. Ibig sabihin, kabuanan na. Anytime, pwede na pong pumutok ang patubigan at siya'y magsilang ng kanyang sanggol. Yun ang kondisyon. Now, look at verse 6. While they were there, the time came for the baby to be born. Nakarating na po sila sa Bethlehem. Remember, sila po'y nag-travel from Nazareth, dandun sila. Bumaba yung decree at sila'y nag-travel from Nazareth to Bethlehem. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. I want you to see the designated time. Yung order po ni Caesar Augustus na magpa-register ang sino mang nasasakupan ng Roman world kung saan po sila ipinanganak. Dahil si Joseph ay ipinanganak
doon po sa Bethlehem, at dahil siya po'y nasa linya ng Huda, kailangan niyang pumunta doon po sa Bethlehem. Napakalayo po ng Bethlehem sa Nazareth. I want you to see the map. Tignan niyo po yung mapa na sila'y kailangan mag-travel at least 90 miles. Pag kinonvert mo sa kilometers is about 145 kilometers as you can see in the map. Sila po mga kapatid ay nag-travel. Nandito po sila sa Nazareth. Nag-travel po sila papunta sa Bethlehem. Imagine ang kondisyon ni Mary nasa kagampanan. Hindi simentadong daan. Malikabok, baku-bako. Mainit o malamig, ang sasakyan lang po nila'y donkey. At hindi naman sila parehas sumakay. Si Joseph ay naglalakad at hinihila ni Joseph ang donkey habang si Mary ay nakasakay. Hindi pwedeng mabilis. Kailangan dahan-dahan lang ang paglalakbay. Mga kapatid, 145 kilometers ang paglalakbay. Rough road. Heat, cold, considering yung uneasy condition ni Mary na siya po ay anytime pwedeng manganak. Yung bigat ng baby na kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. And by the look of it, tell me honestly, parang wala namang blessing dito. Parang tingin ko rito pahirap. Parang tingin ko rito, ay naku naman, siguro exempted na tayo, wag na munang magpa-register. O kaya naman, sana naman, yung registration na yan ay dumating pagkatapos na akong makapanganak. O kaya naman, sana dumating yan nung hindi pa masyadong malaki ang tiyan ni Mary para mas convenient mag-travel. Pero it's just the right time. Yung po pinag-uusapan natin, designated time. Hindi pwedeng bumaba ang order ng mauna-una. Hindi pwedeng bumaba ang order ng later na. It has to be on that perfect time. Sapagkat, makinig maigi, kung wala yung order sa kondisyon ni Mary, pray tell me, mag-i-stay na lang sila sa Nazareth, right? Sapagkat iisipin mo kung ikaw ang asawang lalaki, mag-stay na tayo rito, hindi maganda mag-travel sa ganyang kondisyon at kahit sinong doktor ang tanungin mo, hindi po safe mag-travel, yun pong last trimester ng sinumang pregnant. Kaya ang delikado ay yung unang 3 buwan at yung huling 3 buwan sapagkat dyan masyadong delikado ang lagay ng sinumang nagdadalang tao. Kaya hindi safe. Parang wala akong nakikitang pagpapala. Parang sa unang tingin, parang hindi pa wise sapagkat ba't sila magta-travel at this point in time. Pero kung bakit ito mahalaga, sapagkat kung wala po yung order, hindi sila pupunta sa Bethlehem. At kung hindi po sila pupunta sa Bethlehem, manganganak si Mary sa Nazareth. Ang blessing ng salvation para sa ating lahat ay manullify. Bakit? Sapagkat hindi mapupulfill yung prophecy na ang Messiah kailangan ipanganak sa Bethlehem. Anong nagpuwersa sa kanila para mag-travel from Nazareth to Bethlehem? Yung order ni Augustus na mag-register ang sino mang nasasakupan ng Roman world. Wala silang magawa. Sila'y obligadong sumunod sa order na yon. Pero sa plano ng Diyos, just the right time. Sapagkat nung dumating ang order, si Mary ay inabot ng kanyang panganganak saan? Sa Bethlehem. Ang designated time ng order ni Augustus para ma-fulfill ang prophecy at magkaroon ng tinatawag na orchestrated salvific blessing para sa ating lahat. Let me show you the prophecy. Micah, chapter 5, verse 2. But you, O Bethlehem, Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one
who will be ruler over Israel. That is the Messiah. Again, look at that part. Out of you will come for me one who will be the ruler over Israel, whose origins are from the old, from ancient times. Ito yung matandang hula ni Propeta Micah in reference to the birth of Christ. Again, sinasabi ko po sa inyo, hindi ito mangyayari kung wala po yung order ni Augustus Caesar na mag-register. Kaya yung release ng order, just the right time. Are you seeing this? Designated time. Ganun din sa buhay natin. May mga designated time na hindi mo naintindihan. Bakit ngayon ito nangyari? Bakit ngayon ito nangyari? Now, you cannot complain. If you trust the heart of God, God is working out something in your life. Hindi mo pa nakikita. Tulad nito, hindi naman po aware si Joseph at si Mary na yung movement nila from Nazareth to Bethlehem, they were fulfilling the prophecy of Micah. Now, while all these are happening, habang nangyayari yan, from a distant place in the east, the wise men traveled and arrived just at the right time. So God is working at the designated time para kay Joseph at kay Mary. Nung i-release ni Augustus Caesar, yun pong order ng registration. Sa malayong silangan, meron naman pong wise men, they saw the star, and on the designated time, they arrived. Nagpanagpo sila. Nagpanagpo sa lugar kung saan merong orchestrated blessing. Sila ay naging pagpapala para kay Jesus. Si Jesus ay naging pagpapala sa kanila at maging sa buong mundo. The wise men naging blessing sa couple, Mary and Joseph. At yung event ng nativity, the birth of Christ, naging blessing sa buong mundo. What kind of blessing is that? Orchestrated blessing. Now look at the verse. Matthew chapter 2, verse 10 to 11. And when they, referring to the wise men, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. They opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. Mga kapatid, nagpanagpo sila doon po sa orchestrated blessing, pero ang dalawang tagpo ay orchestrated time. Orchestrated time nung nandoon si Joseph at si Mary sa Nazareth receiving the order. Orchestrated time para sa wise men to see the star. At nagtagpo sila doon sa orchestrated blessing. Bakit? Merong plano. Meron pong gumagawa sa likuran. Hindi tsamba-tsamba sapagkat pinlano ng Diyos ang iyong pagpapala. Now, sa lahat ng ito habang nangyayari, meron pong isang lalaki ng pangalan ay Simeon na sinabi sa kanya ng Panginoon na hindi siya mamamatay hanggang sa hindi niya makita ang Mesiyas. Kaya alam niya, makikita niya ang Mesiyas. And at designated time, tignan nyo, this is so beautiful. Sa dami ng araw, yung araw na itinakda ng Diyos na si Joseph at si Mary ay pumunta sa templo para gawin ang ceremonial offering at para po sa paghahandog kay Jesus, nandun si Simeon. Now let me show you the verse. Now this is beautiful. I don't want you to miss this. Luke chapter 2 verse 25 to 26. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him.
Simeon, verse 26. It had been revealed to him, Simeon, by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. So yun ang sinabi sa kanya ng Lord. Hindi siya mamamatay hanggang hindi niya makita ang Mesiyas. Verse 27. This is beautiful. Moved by the Spirit. Moved by the Spirit. He went into the temple courts. Na meron sa temple courts on that day? Ang daming araw. Ang daming araw. But he was moved on this special day. He was moved on this designated time. He went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus to do for him the custom of the law required. Simeon took him in his arms and praised God, saying, now listen up, mga kapatid, sa dami-dami ng araw, sabihin nyo bang nagkataon lang na nandun si Simeon, nandun yung parents, at nagkataong dedication day. Nagkataon na tsampahan lang. Hindi po. Moved by who? The Holy Spirit. Moved by the Holy Spirit. Na kung si Simeon ay minumove ng Holy Spirit, ganun din po tayo. Meron pong itinakdang araw para sa iyo. Sapagkat hinug na ang araw para sa iyong pagpapala, nasa tamang pagkakataon ka para tanggapin mo ang pagpapala na inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen? What did Simeon said? Verse 29, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. Sabi niya, pinangako mo, makikita ko ang Mesiyas, kunin mo na ako. Pwede mo na akong kunin. Pwede na akong ma-dismiss. Dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all the people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. Ganda. Dito kita nyo agad ang plano ng Diyos ng kaligtasan na hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil at para sa Israel. Can you say amen? Now, ang lahat ba ng ito'y nangyari lang ng nagkataon? Yung nangyari kay Joseph, yung nangyari po sa wise men, yung nangyari po kay Simeon. Pray tell me, lahat ba ito'y coincidental? Ito ba'y random upang isakatuparan ng pinakamalaking pagpapala inila ng Diyos sa sangkatauhan, ang pagpapala ng kaligtasan? No. I believe with all of my heart that this is a classic example of orchestrated blessing. Now, let me give you the application. God orchestrates both your time and other people's time to bring your blessing and make you a blessing at the right time. Kumikilos ang Diyos sa oras mo, kumikilos din ang Diyos sa oras ng iba para panagpuin ang lahat ng oras upang ikaw ay tumanggap ng pagpapala at ikaw naman ay maging pagpapala. Bakit? Ikaw ay designado sa pagpapala ng ating Panginoon. You are designated for God's blessing. Shout amen. Of course, along the way, merong twist and turn. Hindi magandang ilang mga nangyari. Hindi madali para kay Joseph at kay Mary ang mag-travel. 90 miles from Nazareth to Bethlehem. Twists and turns. Pagdating nila, walang matutuluyan. Twists and turns. Sipin mo, ipinanganak si Jesus sa sabsaban ng Bethlehem. Twists and turns. Pero lahat ito, at the end, natupad ang orchestrated blessing. Why? I'll tell you why. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. He
has also set eternity in the hearts of men. Whether you realize this or not, you are an eternal being. And when God sees us, He sees us from the perspective of eternity. Tayo, wala tayong ganyang kakayahan. Kaya nakikita lang natin section by section by section ng ating buhay. Chapter by chapter lang ng buhay natin. Kaya pag hindi magandang mga nangyayari sa atin, may tendency tayo manisi ng iba. Kasalanan kasi yan ng iba. Hindi maganda ang nangyari. Pero kapag nakita mo ang kabuuan, ang Diyos ay hindi lang gumagawa sa orasan mo. Gumagawa rin ng Diyos sa orasan ng ibang tao. Sapagkat pagtatagpuin ng Diyos ang lahat ng ito sa tamang oras na itinakda ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Number 1 element, designated time. Number 2, designated place. Merong itinakda ang Diyos na lugar na kailangan nandun ka. Wala kang planong pumunta ron. Sa hinagap ng iyong guni-guni, sabi mo, hindi ako pupunta dyan. Pero nagulat ka, bakit nandun ka? Sapagkat yung lugar na yon ay designated place. Doon mo makakatagpo ang inilaan ng Diyos na orchestrated blessing. I'll show you from the Word of God. Of course, it has to be biblical. As a result of Christ's birth, King Herod ordered the killing of every boy aged 2 years below. Dahil sa napabalita ng ipinanganak na sanggol ay ang Mesyas, hari ng mga Hudyo. Dahil ang paniniwala ni Herodes, siyang hari ng mga Hudyo. Sa makatwid, kung may ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sa makatwid, meron ng papalit sa kanya. And sa kanyang insecurities, sabi niya, sino ito? Ang gusto kong susunod na maging hari ng mga Hudyo, pagkatapos ko ay ang aking anak. Monarchy. Mamanahin ito ng aking mga anak, ng mga anak, ng mga anak. Pero hindi pwedeng somewhere out there, biglang papalit dito. Kaya para makasiguro siya, ang sabi niya doon sa mga wise men, pag nakita nyo na kung saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo, bumalik kayo sa akin para malaman ko kung saan at ako rin naman ay sumamba. Alam nyo, hindi siya nagsasabi ng totoo. Gusto niya lang malaman upang maipapatay niya ang sanggol na ito na threat sa kanyang kaharian. Nangusap ang Panginoon dito sa wise men na wag na silang bumalik kay Herodes at sila'y nag-iba ng daan. Cutting the long story short, nagalit si Herodes, pinapatay niya ang lahat ng mga bata, edad 2 taon pababa, para masigurado niya na tatamaan niya ang sanggol na ito, lahat ng sanggol o batang lalaki. Ano po ang nangyari sa tagpo na ito? I will show you the designated place. Matthew chapter 2 verse 13, following verses. When they had gone, they, referring to the wise men, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Tell me where? Egypt. It is the designated place. Hindi po gusto ng sino mang Hudyo ang pumunta sa Ehipto. Wala pong normal na kaisipan ang sino mang Hudyo na pumunta sa Ehipto. Nowhere you can find any good Jew who wants to go to Egypt. Pero this is the designated place. Kung minsan iniisip natin ang designated place para sa iyo ay ang lugar na hindi mo man lang inisip, dito pala ako pagpalain ng Lord. Sapagkat may mindset ka, pagpalain ako ng Lord doon sa lugar na yon. Kaya wala kang ibang pangarap kundi makapunta sa lugar na yon. Sapagkat ang mindset mo nandun ang pagpapala. Gayong sa kaisipan ng Diyos, merong kakaiba.
That's why you need to seek the mind of God. Look at the verse. Get up. Take the child and his mother and escape where? To Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Pumunta sila sa Egypt. Verse 14. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt. Pumunta po sila sa Egypt. Napakalayo po niyan. Mula po sa Israel. Particularly nasa Bethlehem sila. Magta-travel po sila sa gabi, during the night. Na hindi madali. Dahil yung mag-travel hindi madali. This time may dala silang baby. Nung una silang nag-travel, nasa kanyang kagampanan. Again, hindi naman maganda. Para sabihin, wala naman blessing dito. Ang blessing ni dapat magandang mga nangyayari. Hindi maganda sa una. But look at the next line. Where he stayed until the death of Herod. Nandun sila sa Egypt until the death of Herod. And so was fulfilled. Now listen up. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet. Referring to prophet Hosea. Out of Egypt I called my son. Hosea chapter 11 verse 1. So merong hula referring to Jesus that out of Egypt I called my son. Now listen up. Paano silang pupunta sa Egypt? Tell me, wala sa plano ni Joseph pumunta ng Egypt. Pero because of orchestrated blessing, because of designated time and designated place, sila po'y pumunta sa Egypt. Ganyan din ang buhay natin. Wala akong planong pumunta sa probinsya. Wala akong planong pumunta ng Maynila. Wala akong planong pumunta sa abroad. Wala akong planong pumunta sa bahay ng kapatid ko. Wala akong planong dalawin yung kaibigan ko. Wala. Pero hindi mo alam, kasama pala yon sa plano ng Diyos. How do you know? Until you see the last part of the story. Hindi rin naman natin alam na yung Egypt ay part of the plan of God para kay Jesus, para mapulfill yung prophecy, at dapat mapulfill lahat ng prophecy. Out of Egypt I called my son. Now, Matthew chapter 2, verse 19. Ano nangyari nung namatay na si Herod? After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Nasa Egypt sila, namatay si Herod, King Herod. Verse 20, and said, the angel said to Joseph, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead. Patay na. Yung mga nagbabanta sa buhay ng bata, referring to Jesus. So he got up, took the child and his mother, and went to the land of Israel. Travel na naman. Travel na naman sila. Verse 22. And when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. Why? So was fulfilled what was said through the prophets. He will be called a Nazarene. Now, let me explain that part. Iba po yung Nazarene sa Nazarite. Si Jesus po hindi Nazarite. Nazarene. Ang ibig sabihin, man from Nazareth. Yung Nazarite, ito po yung vow. Sa Old Testament, na mga Nazarite, sila po hindi umiinom ng alak at hindi nagpapaputol ng buhok. Hindi nagpapagupit. Kaya nagpagupit na ako. Dahil hindi ako Nazarite. So you need to understand, mga kapatid, si Jesus hindi po Nazarite. Pero siya po'y tinawag na Nazarene, a man from Nazareth. Now,
Look at the map. Tignan natin ang mapa. Sa kabuuan, pag tinignan niyo po ang mapa, dito tumakbo ang kanilang mga travel. Una, nandun sila sa Nazareth. Number 1, nasa Nazareth. Kagampanan po ni Mary. From Nazareth, nagpunta po sila ng Bethlehem. From Bethlehem, nagpunta po sila ng Egypt. And from Egypt, bumalik po sila ng Nazareth. Bakit? Ang daming lugar na binanggit. Nazareth, Bethlehem, Egypt, Nazareth. Bakit? Sapagkat merong designated place. Kung minsan magtataka ka, parang inisip mo, dito na tayo magsesettle. And all the while, the Lord led you to go to other place. The Lord leads you to another place. Until you would realize at the end, my Lord, this is an orchestrated blessing. Sapagkat kung wala ako sa lugar na ito, hindi nangyari ang bagay na ito. Bakit? May magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Let me show you. Acts 17:26. From one man, he made every nation of men, that they should inhabit the whole earth. And he, God, determined the times set for them and the exact places where they should live. Who determined? God. God determined the designated time. God determined the designated place in order for you to receive your designated blessing. Inilaan ng Diyos para sa iyo. Amen. Amen. Mga kapatid, you would even say, thank God I said yes. Bakit? Sapagkat kung hindi ka umuo, wala ka sa lugar na yon, wala ka sa araw na yon, and you have missed your orchestrated blessing. You were just at the right time, at the right place for you to receive your orchestrated blessing. Can you say amen? Amen. Now, I'll give you one more example. In the book of 1 Kings, chapter 17, verses 2 following verses, there is a story there in the life of Elijah. I'm cutting the story short. Nagkaroon ng famine in the land of Israel as prophesied by Elijah. Dahil si King Ahab at si Queen Jezebel, they were very wicked. Instead of worshiping Yahweh, they were worshiping Baal. And because of that, nagkaroon po ng famine, drought and famine throughout the land of Israel for 3 years. Now, tignan niyo po ang story, and I want you to see the designated place. 1 Kings 17, verse 2, following verses. Then the word of the Lord came to Elijah, "Live here." So merong pinaiiwan ng lugar, may pinapupuntahang lugar. Designated place. Now, this is throughout in the Bible. I can give you many, many examples. I'm just picking examples para maintindihan lang natin ito. Live here, turn eastward, and hide in the Kerit Ravine, east of the Jordan. Kerit Ravine. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. Wow! Merong taggutom, merong tagtuyot. Tuyot ang lugar, gutom ang mundo. Sabi ng Lord kay Elijah, pumunta ka sa Kerit Ravine, merong batis doon, iinom ka, at padadalan kita ng pagkain dahil inutusan ko na ang uwak. Nag-order na ako. Darating ang delivery. Just on the right time. Why? Because you are at the right place.
hindi darating sa iyo pag mali ang address. You should be at the right place. Kung si Elijah ay pumunta sa ibang lugar, malito ang uwak. Tatawag yun, nasaan po kayo? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba pining? Nandito ko. Mga kapatid, dapat nasa tamang lugar ka. Kaya tinatanong ko kayo, nasa tamang lugar ka ba? Dahil pag wala ka sa tamang lugar, hindi ho makakarating yung designated blessing. Now, look at verse 5. Ang ganda ng verse 5. So, he did what the Lord had told him. He went to where? Kerit Ravine. Yun ba yung lugar na pinapupuntaan sa kanya? You should obey what the Lord told you to go. Pag sinabi ng Diyos, huwag ka pumunta dyan, huwag ka pumunta dyan, huwag matigas ulo. Ha? Huwag matigas ulo. Sundin mo lang ang Lord, huwag dyan. Dito ka pumunta. Sapagkat may magandang plano ang Diyos. Can you say amen? Went to Kerit Ravine, east of the Jordan, and stayed there. Verse 6, the ravens brought him bread and meat in the morning, bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Tindi. Merong delivery. Dumarating ang uwak, nagdadala ng pagkain. Ang kanyang iniinom ay sariwang tubig sa batis na umaagos. Bakit? Sapagkat siya'y nasa tamang lugar. Life application. Orchestrated blessings flow in the right place. Listen to God's direction in your life. Kaya makikinig ka sa direksyon ng Lord. Kung diyan ka pinapupunta, kung saan ka pinapupunta ng Lord. So my question is, are you in the right place? Are you in Kerit Ravine, so to speak? Are you in the place where God wants you to be? Yun ang importante. Are you in the right workplace? Yan ba yung trabahong gusto ng Lord sa iyo? Diyan ka ba pinapagtrabaho ng Lord? O diyan ka pinapagtrabaho ng biyanan mo? Bakit ka nandyan? Now, let me be very specific. Are you in the right church? Because if you are in the right church where God wants you to be, the orchestrated spiritual blessing intended for you will surely come. Sapagkat yan ay tinakda ng Diyos para sa iyo. Merong babagayan kang simbahan. Merong hindi ka bagay sa ibang simbahan. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Hindi ka para dyan. Meron ka naman pagbabagayang iba. Bagay ka doon. Sapagkat magkakamukha kayo. Pare-parehas kayo ng ugali. Pare-parehas kayo ng itsura. Magsama-sama kayo. At meron din namang pinagsama-sama ng Diyos. Dahil parehas din ang puso. Nagmamahal sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. At nagtataguyod ng mabuting balita. Shout amen. There is no better place than to be in Christ, because in Christ is the designated place for the blessing, orchestrated blessing. Shout amen. Ephesians 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. And pray tell me, where? Where? In Christ is the designated place, because in Adam you are cursed. In Christ you are blessed. Pag na kay Kristo ka, pinagpala ka ng lahat ng pagpapala ng Diyos. Shout amen.
God has orchestrated every blessing to flow to us through Christ. So my question is, are you in Christ? Answer me, are you in Christ? And you who are watching this broadcast, let me ask you the question, are you in Christ? Because if you are in Christ, you are at the right place for the designated blessing, orchestrated blessing. Shout amen. Everybody shout, I am in Christ. I am in Christ. In Christ I am blessed. In Christ I am always and forever blessed. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 1, designated time. Number 2, designated place. Next week. Praise God. Praise God. Next week, we will continue our discussion on this topic, orchestrated blessing, because you are in Christ. The big idea is, in Christ, my blessing is orchestrated. Do you believe that? Amen. I believe that with all of my heart. Come on, let's say it out loud. In Christ, my blessing is orchestrated. Malakas pa. In Christ, my blessing is orchestrated. Nabubulol-bulol kayong konti doon sa dulo Subukan natin. Dito, tamang-tama na ito. Ready? 1, 2, 3. In Christ, my blessing is orchestrated. Wow! Palakpakan si Lord. Tama na. Praise God. Siyempre naman, hindi namin gustong tapusin ang broadcast nang hindi ka bigyan ng pagkakataon tanggapin si Jesus. Dahil naniniwala kami, this is a designated time. This is a designated place. You are not watching this broadcast by accident. Kaya mo napapanood ito sapagkat itinakda ng Diyos ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus at tanggapin mo ang kaligtasan at ang itinakda ng Diyos na pagpapala para sa iyo. Taas natin ang ating dalawang kamay sa lahat ng nandito sa bulwagan na ito at sa mga nanonood sa broadcast na ito. Let us lift up our hands. Let us pray. Sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Bigkasin natin mula sa puso at ariin na isang personal na panalangin. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Panginoong Hesus, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Sa mga nanonood sa broadcast na ito, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, binabati ka namin. Welcome to the family of God! Welcome, welcome, welcome! Praise God! You are just at the right time and at the right place to receive your orchestrated blessing. Wala nang ihigit pang pagpapala kaysa sa pagpapalang kaligtasan, buhay na walang hanggan. If you believe that, shout amen. Palakpakan si Lord.
Hallelujah. So happy for you. So very happy. Salamat. Nakilala mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Ihanda po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Ating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuli dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo, gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, my blessing is orchestrated. One more time. In Christ, my blessing is orchestrated. Do you believe that? Yes. We believe that with all of our hearts, that in Christ, our blessing is orchestrated by God in Christ Jesus. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito! Woo!
Amen.